Amen. Praise God. Nakakakilig naman yung yung video. Ah, pina ah, Pinakinggan ba nating mabuti yung transition video? Parang hindi ko na kailangan mag-preach about prayer. Parang feeling ko complete na yung yung transition video. Parang na-summarize na yung i-preach ko for today. Anyway, ayan. So, ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. And for today, ayan, I will take this opportunity para batiin yung ating mga katatayan ng Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day po sa inyo. Yung mga magigiting na tatay ng JCOD. Ayan, Happy Father's Day po. And sa lahat ng mga tatay natin, ayan. And of course, wala siya ngayon eh. Gusto ko sana personally i-congratulate yung first time dad na yung ating pastor. Ayan, shout out kay pastor, nanonood yan for sure. Ayan. And of course, sigit sa lahat ay yung ating Diyos amang nasa langit na lubos na nagmamahal sa atin. Okay, so ngayon, ayan. Yung ating tema, so babalikan ko pong muli yung tema po natin for the year 2025, which is panahon ng pagkakilala kay Jesus. So lahat po ng mga tema natin ay pumapatungkol sa kung paano ba yung mga tema natin ito na iuugnay natin kung paano natin higit na makikilala pa ang Panginoong Jesus. And for this month of June, nag-focus po tayo tungkol sa prayer. So yung prayer ay ang paraan din natin kung paano natin higit na makikilala pa ang Panginoong Jesus. Okay? So naka-flash na po ba dyan? Ayan. Paki-flash po ng yung ating recap sessions. Ayan. So noong first week of June, narinig natin mula kay Pastor Walter yung patungkol sa right posture of our heart in prayer, kung saan tinalakay niya yung ano dapat yung characters natin tuwing nananalangin. So, wherein diniscuss niya nga yung patungkol sa personal prayer. Ayan. And last week naman, narinig naman natin galing kay Pastora April tungkol sa God's great promise in prayer, wherein we should ask, seek, and knock. And for sure, maririnig tayo ng ating Panginoong Diyos. And for today, ito yung third week, inaanyayahan ko po kayong lahat na tayo po yung muling matuto patungkol sa prayer. Ayan. So yung ating tatalakayin po ay nagmumula sa Aklat ni Mateo, chapter 26. Kung meron po kayong Bible, inaanyahan ko po kayong buksan ito. Matthew 26, verse 36 to 46. Ayan, kung nakita na po, ayan, inaanyahan ko po kayong tumayo at sabay-sabay po nating basahin. Okay, so nasa page 39 po ito. Sa Matthew 26 verse 36, yung title po ng text na babasahin natin ay Nanalangin si Jesus sa Getsemani. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo. Mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po ay ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin, upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi po maaaring maalis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban." Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin, at iyon din ang kanyang sinabi,
Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin." Tayo po'y manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, kinikilala ka po namin, O Diyos, na Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang nakakaturok ng lahat ng karunungan. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, sumasama at lumalapit kami sa pangalan ng iyong anak na Jesus na samahan niyo po kami sa pag-aaral na iyong salita. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, at gawin niyo pong handa na tumanggap ng mga aral mula sa iyo. At nang sa ganon, ito, Panginoon, maging kagamit-gamit sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maaari na po tayong maupo. Ayan. So, meron lamang po tayong tatlong bagay. So, mabilis lang po ito. Yun na ating tatalakayin sa oras na ito patungkol sa pananalangin. Okay, so syempre, kung gusto nating matuto patungkol sa panalangin, kanino ba natin higit malalaman ito liban dun sa halimbawang iniwan ng ating Panginoong Jesus. Wherein sa binasa natin, nakita natin dito yung isang pagkakataon na si Jesus ay nananalangin. Okay, so yun po yung ating tatalakayin. Kung ano-ano ba yung mga hidden wisdom na nakapaloob sa tekstong ngayon. Okay? Nasaan yung ating title? Ayan, no? Pinag-isipan ko yan. Kasi na-pressure ako sa title ni Pastor Dave. Parang na-inspire ako, nagandahan din yung title ko. Ayan. Ayan, kaya ang title natin ng ating pag-aaralan ngayon ay Prayer Alert. Trust mode on, control mode off. O, diba? Ganda. Ayan. So, ayan, tatlong bagay yung ating pag-aaralan. So, una, prayer is relational. Ikalawa, prayer seeks God's will. And lastly, prayer demands trust. Di ko pala nabago. Dapat mas magandang gamitin, requires trust. Ayan. Prayer requires trust. Ayan. So sa unang bahagi ng pag-aaralan natin ay prayer is relational. Ito yung unang-unang narinig ko doon sa video kanina. Sabi, ang prayer daw masyado nang na-twist kung anong maraming pakahulugan, yung prayer, kung dami-dami ng meaning na lumabas kung ano yung prayer. Pero ang sabi ng kanina sa video, yung prayer daw is as simply as talking to God. So yun talaga yung pinaka-basic truth patungkol sa prayer because prayer is relational. Pag sinabi pong relational, nangyayari po ito sa dalawang or more than one. Okay? So more than one persons. So kung tayo ay nanalangin sa Diyos, it involves us and God. So relasyon. Okay? Relational. Ayan. So prayer is simply communicating with God and prayer is a two-way process. So these are just basic truth. And isa lamang sa loophole na karamihan sa mga Christians ay nahuhulog patungkol sa prayer is that they failed to acknowledge the active role of God in prayer. So ito yung madalas kinakaligtaan ng mga Christians tuwing nananalangin. Okay, so because there's a lot of definitions na patungkol sa prayer, marami ng patterns na sinusundan, di ba? Siguro kayo, meron din kayong alam na sariling pattern kung paano mag-pray. Di ba? So ang dami na umusbong na mga ganong wisdom about prayer. Dapat ganito mag-pray. Ito yung pattern. Ito dapat yung una, ikalawa, ikatlo, next, and that. Okay? But to make all of those simpler, it's just simply communicating with God or talking with God. Kung the way how you speak to someone, kung paano kung kumakausap ng tao, ganun lang din po siya. Okay? Kasi it involves relation. Diba? Lalo kung ikaw ay may relasyon sa isang tao, madali mo siyang makakausap. Tama po? But to strangers, medyo hirap tayo because there's no established relationship yet. Diba po? Pero kapag kilala natin yung tao, malayo pa lang, diba? Diba po? Kasi meron na po silang na-build na relationship.
So the same way with prayer. If we already have an existing relationship with God, prayer comes naturally. Wala nang kung anong anek-anek. Okay? But hindi ko naman sinasabi na pangit yon. But yes, those patterns are helpful. Di ba po? Yes. Pero if those are already hindering us or na nakokontrol na tayo kung ano yung mga bagay na gusto natin talagang sabihin sa Lord, nakaka-apekto na siya. Okay? And ang loophole na madalas kong na-encounter sa mga Christians is that when they pray, they fail to acknowledge the active role of God. Which is sinabi ko nga po, relational, and it's a two-way process. Bakit po? Kaya yung title ko nakalagay, control mode off. Kasi sa prayer, it's a two-way process, hindi po ikaw lang. Give chance for the Lord to speak back to you. Hindi lang po puro tayo. And majority sa mga Christians, madalas ganun yung nangyayari. Puro siya lang. Puro siya lang yung nagsasalita. Hindi niya binibigyan ng chance yung Lord na sumagot sa kanyang panalangin. And another thing, they are solely focused sa kung ano ang sinasabi nila. So habang nagpe-pray, ito yung madalas kong nakikita, no? Yung common sa mga Christians na kapag, let's pray, nakafocus na sila sa kanilang, yung constructing prayers, ang daming battle nangyayari sa utak. Kasi kung paano niya i-compose yung kanyang sasabihin to sound good sa mga kasama niya. Which is, dahil nakafocus na siya doon sa sinasabi niya, nawala na yung sense na kanyang sinasabi why he is praying. So he already failed acknowledging God in prayer. Di ba po? So, one time, meron akong mga tinanong about prayer. Tinanong ko sila, when you pray, naisip mo ba na you are talking face-to-face with God? Kasi ganun po talaga yung prayer, di ba po? Kapag nag-pray ka, kinakausap mo yung Diyos. So, meaning, you are entering into the presence of God. Kaso ang nangyayari sa mga Christians, nagsasalita lang sila sa hangin. Kaya focus lang sila dun sa sinasabi nila, but hindi na nila alam na yung sinasabi pa nila is hindi naman na connected to the Lord. Okay? So, yun po ang nangyayari. But prayer is relational. If you have an existing relationship with God, prayer comes naturally. And ito po yung ating i-dig in deeper kung paano nag-pray si Jesus towards the Father. Okay, so let's continue. Next slide, please. So, prayer is relational. So, it is a natural need. Okay, bakit natural need? Because human are relational being. Pag sinabing relational, hindi tayo nabubuhay ng mag-isa. It's either kailangan meron tayong kaibigan, meron tayong pamilya, lagi tayong may kasama, hindi pwedeng wala. Kasi tayong mga tao ay relational being. Kaya, ang prayer is a natural need. Specifically about sympathy. Ano po ba yung ibig sabihin ng sympathy? Explain ko pong mabuti, total Father's Day ngayon. Ganito po siya. Kapag yung anak ay may isang achievement, may nagawa siyang isang bagay na nakaka-proud para sa kanya. Let's say, may award sa school. Pag uwi niya ng bahay, excited yan. Di ba po? Ano yung hahanapin niya kagad yung kanyang magulang. And sasabihin niya yung kanyang achievement. Di ba? Papa, Mama, may award ako. Kasi, person is relational being. Kapag kung siya ay masaya, he wants someone to rejoice with him. Okay? So in the same way, kapag blessed ka ng Lord, excited ka rin mag-pray. Lord, nakatanggap ako ng blessings galing sa'yo, and I will give back more. Ganun po ang Kristiyano dapat. Okay? Kapag naman malungkot or nasasaktan, so sabi ni naalala ko sa preaching ni Pastor Walter, pag galit daw, ayan, mahirap mag-pray. Kapag galit or
mayroong masamang bagay na nangyari. So in the same way, kapag tayo nalulungkot, gusto rin nating may kasama tayong dadamay sa atin. Tama po? Because we are relational being. Kaya ang mga Kristiyanong may relasyon sa Diyos, prayer comes naturally as they relate to God Himself. Okay? So yun po yung natural need natin. Because we have the privilege of being God's children. We are His children and He is our Father. So it's a natural lang na kapag masaya tayo, lumalapit tayo sa Lord, nagpapasalamat. So we have thanksgiving. Kapag tayo ay nag-struggle, lumalapit tayo sa Diyos. Lord, we cry out for help naturally. Di ba po? Ayan. So, sabi sa Matthew 5 verse 3, basahin ko lang po ng mabilis. Sabi sa Matthew 5 verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Or blessed are the poor in spirit because they belongs to the kingdom of God. Ang ibig sabihin po ng poor in spirit, hindi ibig sabihin nito na ang kalagayang pisikal ng tao ay mahirap. Hindi po ibig sabihin ng poor in spirit. Ang ibig sabihin po ng poor in spirit is spiritual poverty, which is represented by I am nothing without Christ. Yun po ibig sabihin ng spiritual poverty. Na kapag wala si Kristo sa buhay ko, wala ako. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Without Him, I am nothing. So he acknowledges the nothingness of himself apart from God. So that's why there is humility, contentment, submission, and gratitude. Kaya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, next. Ayan. So, if we are in God's family, prayer becomes something we naturally do. Kaya kung ang Kristiyano ay hindi nananalangin, baka mayroon pang may ayusin sa relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Okay, dumako po tayo sa ikalawang bahagi, which is prayer seeks God's will. Ayan, sinabi ni Jesus, not as I will, but as you. Or in Tagalog, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Ayan, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So, yun ang sinabi ni Jesus. So, karamihan ng mga tao, kapag nananalangin sila, akala nila, binabago nila ang Diyos. Bakit po? Kasi, ang ginagawa nila sa Diyos, ginagawang genie. Pag sinabing genie, hihingi, tapos mangyayari. Hihingi, tapos mangyayari. So, ginagawa nilang genie. But God is not a genie. Okay? So, prayer is not a way to get to God to do what we want. Rather, prayer is not changing God's will, but about aligning our hearts with His. Kapag tayo'y nananalangin, hindi po ang Diyos ang binabago natin, kundi tuwing tayo nananalangin, tayo po ang binabago ng Diyos. That's why prayer is active, it's relational, and it's a two-way process. Kaya naman, ang tanong, paano ka mag-grow in prayer or paano magiging buhay ang prayer if puro lang ikaw ang nagsasalita? Kung hindi mo binibigyan ng chance magsalita yung Lord, paano nga naman mangyayari ang two-way process, paano mangyayari ang growth, at paano mangyayari yung changing of heart? So wala po. Kaya first and foremost, you have to acknowledge God in prayer. Yun po yung pinakauna. Acknowledge God in prayer, that He has an active role during prayer. So, prayer changes our heart. It softens our selfish desires, and it helps us to trust God
more. Ayan. Next is, prayer is full of trust, not full of requests. Ayan. Prayer is full of trust, not full of request. Ayan. Sa tuwing nananalangin tayo ng mga bagay na gusto natin, alam natin yon na if may hinihingi tayo sa Lord, pinapanalangin talaga nating mabuti. Pero habang tayo'y nananalangin, malalaman natin kung ano ang higit na kalooban ng Diyos. At sa bagay na yon, ipagtatanto niya sa atin kung ang hinihingi natin ay makabubuti para sa atin or hindi. Pero kung ikaw lang yung nakafocus dun sa prayer mo and panay mo lang ang pilit sa kung ano yung gusto mo, hindi mo binibigyan yung chance ng Lord na ibigay sa'yo the best that He has prepared for you. The best of the bestest dun pa sa hinihingi mo sa Kanya. But it only happens kung if we allow Him to be active in our prayer. Okay, next. Sabi ko sa inyo, bilis lang eh. Alright, next, ang ikatlong bahagi. So, nasa last part na agad. Ayan, so prayer requires trust. So, i-analyze natin yung halimbawang iniwan ni Jesus. So, Jesus left us an example on how to pray when facing suffering. Okay. So, anyway, hindi ko pala nabanggit, no? So, kanina, balikan ko lang, nasabi ko na, depende sa sitwasyon ng tao, yun ang nagiging reason niya kung bakit siya nananalangin. So halimbawa, sinabi ko kanina na kapag pinagpapala siya ng Lord, he has a lot of reasons to thank God in prayer. Di ba po? If a person naman is in trials or in struggling, so he has also reasons to ask guidance from God. And in this situation, ano ba yung rason kung bakit nanalangin si Jesus? So mababasa natin yon doon sa first verse ng binasa nating text. Sabi niya sa verse 38, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan." So si Jesus ay nag-struggle. Kaya siya yung urge niya to prayer is very ang tawag doon? Very on fire yung kanyang eagerness na kailangan ko ng tulong ng Father. I'm struggling. I need God the Father. Okay? So habang inaaral ko ito, naisip na tawag dito, napatanong ako, si Jesus nag-struggle? Paano yun? Di ba Diyos siya? Paano siya nagkaroon so may nabuong question sa akin na nagtanong siya, ayaw niya, di ba? Kung babasahin natin mabuti, sabi niya, kung maaari, alisin sa kanya yung saro ng paghihirap. So, may question talaga sa akin, no? Bakit ganun? Bakit parang nagpakita si Jesus ng weakness? Naisip niyo ba yon? Sa akin kasi parang hindi ako makontento na hindi ko nakukuha yung sagot. Bakit kaya si Jesus nagkaroon ng weakness ng ganong time na yon? So, as I dig in deeper, na-realize ko and tinuro sa akin ng Lord na hindi pala yung iba pala yung saro ng paghihirap yung kanyang tinutukoy. Ang akala ko, yung saro ng paghihirap na tinutukoy ni Jesus is yung bububugin siya, hatawin siya, ipapako siya sa krus, mamamatay siya. As I dig in deeper, hindi pala yon yung tinutukoy ni Jesus na saro ng paghihirap. It's just the shadow of what is really He doesn't want to experience. Alam niyo po kung ano yon, yung saro ng paghihirap? Alam natin na sobrang mahal ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama. Tama po? At ang parusang kanyang tatanggapin is to be separated from God the Father. Kasi on that time, on the cross, He is the most sinned person. And yun po ang ayaw ma-experience ng Lord na mahiwalay siya pansamantala sa amang kanyang labis na minamahal. And sobra akong
Actually, napaiyak talaga ako doon nung nalaman ko yun. Kasi, o nga no, hindi matutumbasan yung sacrifice na ginawa ni Jesus. I can't imagine how precious yung bagay na napakahalaga yung nagawang isuko ni Jesus for our sake. Imagine, yung relationship na super intimate with the Father, na isuko niya yon momentarily para ma-experience natin yung relasyon na mayroon siya sa Ama. And sabi nga doon sa verse, gusto ko lang basahin, yung 1 Peter chapter 1, verse 18. 1 Peter chapter 1, verse 18. Sabi dito, alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng kordelong walang dungis at kapintasan. Kaya naman, sobra talaga akong kinilig sa Lord. Sabi ko nga, no, kung pera lang yung pambayad para makapasok ng langit, kawawa naman ako, hindi na ako makakapasok ng langit. Pero dahil sa biyaya ng Lord, binayaran niya yon para lahat tayo makapunta ng langit. Palakpakan naman po natin yung Panginoong Diyos. Okay, so let's dig in deeper. Ayan, so punta tayo sa first part. Number 1, so yung example doon sa situation ni Jesus kung saan naroon siya sa paghihirap. So suffering is like a cup. Ayan, sino dito yung nakakaranas ng suffering sa buhay? Sabi daw nila, dalawang klaseng tao lang daw yung hindi nakakaranas ng problema. Dalawang klaseng tao yung hindi nakakaranas ng problema or ng suffering. Una, yung patay. Ikalawa, yung wala sa katinoan. Kung wala kang problema, alin ka kaya doon? Joke lang. So, kaya kung ikaw ay nasa may katinong kaisipan, for sure, nagka-suffer ka din. Ayan. Pero, ang maganda dito sa suffering, nakalagay kasi dyan, cup of suffering. Alam niyo po ba ibig sabihin ng cup? Di ba pag sa pagkain, 1 cup of rice, 2 cups of rice. In the same way, ang suffering din po pala natin is controlled and measured. Cup. So, ibig sabihin, this suffering na pinaparanas natin is controlled by God, allowed by God. So, it means, kayang-kaya po natin i-conquer lahat ng sufferings na meron tayo. Kaya may measurement pong ginagamit yung Lord. Kawawa naman tayo kung binuhos niya isang kaldero. Okay? So, hindi natin kakayanin. Kaya, cup lang. Okay? Ayan. So, next, it is okay. So, sa prayer na to ni Jesus, we can learn na it is okay to pray for help. We can ask for the suffering to pass. Kasi nga, it's our natural call to cry out for help kapag tayo nahihirapan. Di ba po? Yung iba nga, ginulat mo lang, Mama! Papatulong agad kay Mama. Matik. Di ba? So, kasi tayo kapag nahihirapan, gusto natin, may karamay tayo. Okay? So, kapag tayo nahihirapan, it's okay for us to call for help in prayer. And next, at panghuli, at ito yung halimbawang binigay ni Jesus, to pray with surrender. Pray to a loving Father, accept His answer, and submit fully to Him. So, yon. So, Jesus prayed 3 times. Ayan. Nakakatuwa to. Ayan. I-analyze natin mabuti yung 3 beses na pananalangin ni Jesus. So, yung first prayer niya, first prayer is, let the cup pass, but your will be done. Ano po yung pinapatungkol niyan? So, ano yung pinapatungkolan dyan is, Jesus
request with surrender. So kapag nagpe-pray din tayo, di ba, madalas request din. So in the same way, ganyan din po kay Jesus, may hinihingi, at the same time, may surrendering, may act of surrendering. After humingi, your will be done. Okay, yun yung unang attempt ng pag-pray ni Jesus. Second, kasi ginising niya yung mga alagad tapos bumalik ulit siya ng prayer. Next, yung sunod niya naman is, if it can't pass, your will be done. So, ibig sabihin, now, Jesus is showing deeper act of surrendering. Di ba, nung una sabi niya, hanggat maaari, alisin. So next sa prayer, kung hindi pwede, sige lang. Di ba? Nakikita niyo ang transition ng prayer ni Jesus. So from request with surrendering, next is the surrendering deepens. And lastly, ano yung ikatlo? Ano yung ikatlo? Complete submission. Wala na siyang sinabi. Your will be done na lang. Okay? So, Jesus already stopped asking and fully accepts God's will. So, ganoon din po tayo kapag nagpe-pray. Huwag po sasama ng loob kung yung sagot sa prayer natin is no. But we should have an attitude to accept God's will. Ayan. So, ngayon, how can we grow in prayer? So these are the 3 things that we can practice sa pananalangin para maging fruitful yung ating prayer life. Una is to turn desires into prayer. Kung may mga bagay na hinihingi tayo sa Lord, i-ask natin yon while asking if it is His will. Ikalawa, pray with a heart that is ready to let go. Kahit yon ang pinagpipray mo, if sinabi sa'yo ng Lord, that's not the best for you, you should have a heart ready to let go. And lastly, number 3 is to surrender, to fully accept what God has prepared for you. Ayan. So now, the question is, nung nanalangin si Jesus to request na tanggalin yung cup of suffering, did God answer Jesus' prayer? Sinagot ba yung panalangin ni Jesus? What do you think? Sinagot ba ang panalangin ni Jesus? Yes or no? Yes. Pag sinabi pong sinagot, napakinggan ng God the Father yung request ni Jesus. Kaya lang, ang sagot is no. Okay? Pero hindi ibig sabihin hindi tumugon yung Lord. Tumugon ang Lord, dumating nga ang angel, nasa ibang gospel book 'yon. May dumating na angel at pinalakas ang loob ni Jesus. So that means God the Father is answering, anak, yung will ko ang masusunod. But pinapalakas ko yung loob mo. You can do this. And sinabi ni Jesus, di ba? Pagkatapos niya matanggap yung sagot, tumayo agad siya. Ginising yung mga alagad, tara na. Nandyan na siya. Oras ko na. So that means, that's number 3. Act of surrendering. Complete surrendering. Complete obedience. So that is how we should pray, and that is the example left by Jesus. Okay? So that's why, yan po ang balik po natin yung title. Ayan. Kaya po, ganyan po yan yung title natin. So, trust mode on and control mode off. Ayan. Palakpakan po natin yung Panginoon Diyos. Ayan. Alright. So, tapos na po. Ayan. Inaanyahan ko na po tayong lahat na manalangin. Ayan. Aming Diyos amang nasa langit, marami pong salamat. Napahayag na po, Panginoon, ang mensaheng nais niyo pong marinig at malaman ng lahat. And nagpapasalamat po kami, Lord, sa iyo. Unang-una dahil you wanted us to build relationship with you. Because apart from this, Panginoon, our prayer is meaningless. Kaya, Lord, from this day forward,
nais po namin, Panginoon, maranasan ka, your presence, actively moving during our prayer times. Alam namin, Lord, na hindi namin kailangan gumamit ng sandamukal na salita para maunawaan mo kami. Because, Lord, even our sincerest and most quiet prayer, naiintindihan niyo po ito, Panginoon. Because you understand what we need and you truly know who we are. Kaya, Panginoong Diyos, dalangin po namin, O Diyos, na sa tuwing kami, Panginoon, maglalaan ng sandali upang manalangin, dalangin po namin, katagpuin po ninyo kami. Hayaan nawa, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo ang siyang sumama sa amin. Tulungan kami sa pananalangin sapagkat hindi namin kaya itong gawin gamit ng aming sarili lang kakayahan. And we want, Lord God, to commune with you. We want to know more of you. And we want to experience, Lord God, all your holiness, all your presence, all your goodness. Because, Lord God, this is what set us apart from others. Because we have relationship with you. And salamat, Panginoon, dahil kami tinuring mong mga anak mo at ikaw ang aming Ama. Kaya we will take this chance and opportunity, Lord God, to greet you a happy Father's Day, Lord God. Ikaw, Panginoon, you are the best Father that we ever had. And we can't imagine losing you, Panginoon. Kaya, Lord God, ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na magpakilala sa bawat isa. Pinupuri, pinaparangal at tinadakila namin ang iyong pangalan. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.